Yes, magandang umaga, kasamang Gerald. Yes sir, opo. Barangay Baunlad, meron pong sunog sa mga oras na ito, Kap? Asalok pa kanina, mga minuto lang, may sunog po. Nangyari kaya dito sa Purok, Waling-Waling. Porok, waling-waling. Ang alam ko yung basketball court na waling-waling, malapit lang ba doon? Hindi po, dito po malapit sa ating City Cemetery, New City Cemetery. Oo. Saan parte ho doon? Yung, yung papunta ka, kaliwa o kanan? Pag papunta doon is kaliwa, papunta ng Petron. Okay. Yung pababa, pabulusok. Opo, doon po. O yun, di ba ano na yun? Ilan na lang din yung mga ano doon? Yung mga puno-puno natin? Kasi ano na eh. Ang develop na yung lugar na yon. Ano po yun, kasamang Gerald? Isang pribadong pag-aari po yun na pinaparkilahan lang at may mga bahay-bahay po doon na atira. Okay, oo. Ilang bahay po yung nasunog? Initially po, partial po, isa lang po. Isa lang. Ito ba yung Kap, yung bumaba tayo, pumunta tayo ng depo, yung binabaan mo? Opo. Sa may unahan lang po konti, opo. Yun na, Aroy. yung mismo. Oo. Yun na nga, napansin natin. Ito, pinapakita natin ngayon mga picture. Ilang bahay po uli, Kap, yung pong natupok ng apoy at yung pong mga partially damaged? Partially lang po, isa lang po. At the same time, nakapulapukan ng mga agap. Okay. Yung mga residente. Oo. Lahat naman po ligtas yung tao sa bahay. Opo. Nakalabas din kaagad. Nakalabas at hinarap nila ang sunog kaya naapula nila. Ayun. Ano kayang pinagmulan, Kap? Initial po, doon po, accordingly sa may-ari ng bahay ay kuryente. Kuryente. Parang nung nakaraan din sa Milagrosa, kuryente rin. Bakit kaya kuryente? Ano kaya yun? Luma na yung wire o dami mga nakasaksak na appliances? Base po doon sa kanilang deklarasyon na may bahay, mga luma na nga raw po yung mga kanilang mga wirings. Ayun. Saan parte ho ng bahay? Nasa second floor siya. Sa totoo lang, medyo mahirap apulahin kung iisipin natin. Oo. Kasi makitid yung may hagdan, may landing siya, tapos may hagdan ulit paakyat. Ayun. Gawa sa kahoy, yung bahay? Gawa sa kahoy po. Okay. Ilang tao sila, Kap? Sa loob ng bahay na mangyari po yung sunog? Nandoon ay isa, dalawa. Mga more or less, mga 6. Mga nandoon or 5. Okay, 6 o 5. Pero mabuti nakalabas ka agad sila doon sa sunog at naapula nila. Hindi natupok yung buong bahay. Opo, nagpapasalamat tayo dahil ang mga magkakapitbahay nagtutulong-tulong para na mapula kaagad. Dumating naman yung mga bumbero natin, Kap. Of course, maagap din po ang ating mga bumbero, yung ating mga kapulisan at lahat na rin, pati nandiyan na rin yung ating mga anti-crime. Automatic po nandiyan po sila lahat. Mabilis yung pagresponde. Ganun pagka Kap Pagka nakita natin na mabilis yung communication, mabilis yung tawag, mabilis din yung responde. Tama po. Pag tama yung komunikasyon at tama yung mga binibigay nating impormasyon at yung way na kung saan yung mayroong insidente, mabilis po sa kanila. Ayun, okay. Saan po pansamantala tutuloy? Okay pa ba yung baba? Pwede pang matuluyan ito pong mga nasunugan? Anyway, kaya po nilang tulugan yung area. Aso nga lang, ina-advise na natin na dahil kuryente, kinakailangan magtiyaga muna tayo sa wala mo ng kuryente. At antayin yung investigasyon ng ating Bureau of Fire. Yan, cut muna yung linya nila. Wala mo ng kuryente sila habang iniimbestigahan at para masiguro rin na wala nang makukuryente at baka magkaroon uli ng sunog ng apoy. Opo. Anytime naman po, kung saan talagang kinakailangan nila mo ng pansamantalang tulugan, i-open ko yung aking dating health center. Malapit din po sa kanila. Yun. Pwede sila doon kung gusto nilang mas komportable siguro. Yung laki para sa kanila. Na 5. Opo. Ayun, okay. Kita ko dito yung malita na damay, Hindi ba, doon ba mismo yung pinagmula ng apoy? Hindi rin doon? Sa taas po. Kung mapapansin mo, mayroong taas na mayroon doon parang outlet na kulay orange. Oo. Doon nag-umpisa. Ayun, nakita ko dito yung kahoy tapos merong kulay orange. Palagay ko doon sa loob nun yung mga wire. Opo, yan po nag-umpisa na po. According sa may-ari ng bahay. Connect ba yung mga wire nila doon sa may kulay orange? Halimbawa, yung papunta doon sa switch, yung papunta doon sa receptacle o yung sa saksakan nila, ganun ba?
Parang ganun po nangyari. Kasi katagalan yung mga ganun pong linya Kap, yung lumuluwag, umiinit Oo. hanggang sa nagka-create ng apoy. Tama po tayo. Dapat maging maingat tayo sa lahat ng gagawin natin. Oo, tsaka dapat na-check din no, kada taon yung linya. Okay sa ngayon pero katagalan, lumuluma, umiinit at po pwedeng maging sanhi ng apoy ng sunog. Opo, at saka yung pagkabit po ng ating mga breaker, kuminsan kasi hindi tugma yung amperahe ng breaker doon sa kinukonsume ng kuryente sa loob. Ano yun, Kap? Una, tugma, abang katagalan, dumarami yung gamit mo, yung mga appliances mo, yung mga sinasaksak mo, na-overload na o hindi na kinakaya ng amperahe. Tama po yun. Nakaparabang namin calculate na ng may-ari. Oo, kaya kinakailangan itaas din, i-update din katagalan kasi may mga dagdag na mga gamit. Tama po tayo dyan. Okay, Kap, kumustahin ko lang yung ano mo, Kap, yung may iba lang ako ng konti ha, at okay na ito, at least na-i-update natin. Ingat talaga, Kap, no? Yung mga residente natin dahil mainit ang panahon at biroin mo, nakarang araw lang, sunog, kahapon, grass fire, sunog eh. Yung sunog, Kaya nga po. sa init ng panahon, Kap, ano? Oo, sa init ng panahon nagliliyab yung ating kapaligiran. Okay, sige.